Alright. Magandang hapon po, magandang araw po sa inyo lahat. Pakinggan. Ha? Pakinggan yung mga nanonood dyan, pakinggan nyo maigi. At hindi lang yung thumbnail kayo magko-comment. Hindi bagat nabasa mo yung thumbnail sa YouTube, tak, yung comment ka na agad. Tak. Comment ka na agad, di ba? Hindi ganon. Kailangan mong basahin or pakinggan, panoorin yung buong kwento. Lalo na mag-aaral sa iyo yan, di ba? Nang meron ka namang alam, di ba? Pare-pares naman tayo hindi nag-aaral, so kailangan natin makinig, manood, at magbasa. Sundan natin yung mga nagsasalitang mga justices or former justices. Kasi porte nila yun di ba? Pinag-aralan nila yon. Hindi ka lang basta makikinig sa mga vloggers kagaya ko, 'di ba? Hindi ka lang basta makikinig sa mga tantunik diyan, 'di ba? Kaya pakinggan Ayon kay former Associate Justice Antonio Carpio ba to? O basta si former Justice Carpio, no? Nagsasalita siya ngayon patungkol sa napapasabing bring back home daw kay Duterte. Gago! Pakinggan natin kung ano ang kanyang sinasabi. Nang magkaroon tayo ng linaw, nang hindi tayo nag-hahasoltinate, no? Hahasoltinate. na hindi yung nakikinggan lang natin si Bato. Nakikinggan lang natin si Lambino na may TRO daw, bugok. Gago! Naka-live nung uling yung bago ilipad si Duterte sa Netherlands, naka-live si Lambino yung senatorial candidate ng PDP na kukunin daw yung TRO. Tangina, TRO. Kasama si Torion, sabi Wish. Anyway, tuloy natin. Sure na kabisado po ninyo ito. Yung sinasabi sa di umano, ako po'y nagbabase lamang sa mga nababasa at mga naririnig ko. Sa Rome Statute daw po, may a certain section yata doon, section 58 ba or 59, na yung pong pagkaganito daw na situation ay kailangan daw pong ipakita muna Yes. ang warrant sa local Ayan yung inaano nila pinagkakalandakan nila Torion, Bato, Philip Salvador, Salpanelo. Hindi ko alam kung anong section ang nabasa nila, kaya ayun sa ICC hindi natin alam kung anong section nabasa ng mga hunghang court ng isang host country gaya dito po sa Pilipinas bago i-surrender o i-turn over ang gustong arestuhin ng Interpol. Ano ho bang sinasabi doon? Yeah, Pakinggan tama nyo yun. Pakinggan nyo, tama yun, sabi niya. Yung nakalagay doon sa section na yan na dapat Section it's the 16. competent authority in the Philippines that will order his arrest. Pero dahil May pero. Okay? Tuloy. si former President Duterte, withdraw niya yung membership natin. Yun naman pala. Di nyo nabasa. Instead na section 17 ang binasa nyo, malamang nabasa nyo section 20. Di ba? Gago! Gago! Ito lang yung Minake Associate niya yung Justice. membership natin sa Rome Statute. Sa Eto, withdraw pinutol. Eto yung napabalitang withdraw ni Duterte ang membership natin sa ICC. Diba? Napabalita yun GMA, lahat ng news station dito sa Pilipinas, balitang-balita yun. Withdraw niya nung meron nang nag-file ng kaso sa ICC, yung sunod-sunod na. So, naisip niya siguro, ay, imbestigahan ako ng mga to.
nabasa ko naman yung section 17, bla bla bla. Kaya, withdrawin ko na. Putulin ko na. O, di ba? Tuloy. See, hindi na nag-a-apply yan. Wala na. Ang mag-a-apply na yung... Hindi na nag-a-apply. Wala na. Diba? Kasi pinutol na niya. Okay? Ngayon, ongoing pa yung kaso. Diba? Nililitis. O, di gumawa ngayon sila ng paraan para nagka-warrant. O, nagkataong hindi na magkakampi yung presidente at saka yung si dating presidente na monitor ng ICC. O, diba? For sure, sabi ng ICC, banatan na natin to kasi mag-aaway yung dalawa. For sure, ibibigay yan ni President Marcos. O, di ba? Gago! Binigay nga. Sabi ni President Marcos, kunin nyo na yan. Letsen yan. Panira sa mga Pilipino. O, di ba? Panira sa buhay, panira sa trabaho. Tanda-tanda na. Imbes na lumalapit ang simbahan, iba nilalapitan. Anak ng teteng. Anyway, tuloy. Section 17 ng Republic Act 9851. Mga ganun ka naman, sabihin nyo naman, The pangag. relevant Filipino authorities can surrender the suspect to the ICC. Wala namang kondisyon yun. Yun ho ba ay mandatory? Kung may i-blame ka, pag may i-blame tayo na bakit hindi na mag-apply ang provision ng Rome Statute na dapat yung competent authority dito, si Duterte ang i-blame natin. Diba? So, hindi na na-apply. Ha? Na ang korte mismo, kumbaga yung korte ng ICC at korte ng Republika ng Pilipinas, mag-uusap yan ha. Ito yung sabi ng ICC, ito yung kinaso ng tantunik na tiga sa inyo. O, sabi na, English yun ha, English, di ko naman alam eh. Sabi na tong ICC, maglalabas na kami ng waran sa tao ninyo, na ex-president ninyo. Hindi. Anuin muna natin. Sabi na itong ni Korte ng Pilipinas. Ipasa nyo muna sa amin. Imbestiga muna namin. Tingnan namin kung may probable cause para kung sakali magtugma tayo ng conclusion. Tirahin nyo na. Diba? Hindi na kayo maglalabas ng kung ano-anong pagpigil dyan. Diba? Arrestuin nyo na. Bibigay na't ibibigay yan. O, diba? Hindi na pwedeng gawin yon. Kasi, putol na yung ugnayan o membership natin sa International Criminal Court. Kasi, pinutol ni Duterte. Ito na nga tayo di ba? Ang nabasa na siguro sa section na yun, baka namang section 30 na naman yung nabasa niya. Gago! Instead na section 17 na pwedeng mag-coordinate, 'di ba? Yung ICC to local court. Hindi na pwedeng gawin kasi nga pinutol ni Duterte ang membership natin, 'di ba? Oh. Hindi ka naman kasi basta magbutol-butol eh. Basta mag-declare ka lang ng pagbutol ng membership. Di mo naisip na yung ginawa mo may consequence, di ba? Ika nga nila, in your one decision, there's a one consequence. Anyway, tuloy. Siya naman na nag-withdraw sa ng membership natin sa ICC Nako, ito po bang binabanggit ninyo na Section 17? So, yung mga consequence na pinaggagawa niya, 51 na ito yung consequence. obliged po ba or mandatory po ba? Permissive yan. We can, ang tangina, permissive. Philippine government can either
prosecute the accused here or turn him over to the International Tribunal. Is already pending case there or it's being investigated already. So yun. Dahil andun na, may pending case na, tinurn over siya. That is authorized by law. So Hindi mandatory yan. That is upon the discretion of the government. But that is lawful dahil may authority eh. sa tingin po ninyo, Justice, wala pong na-violate dito ang Philippine Authority? Well, at first glance, wala. Dahil may Palakpakan! Walang na-violate ang Philippine Authority. Kasi naman kayo, nagpapananiwala kayo kay Digong, di ba nga sabi niya, 75 lang, okay na yan. Huwag ka masyadong mag-aaral, sabi gano'n. 75 lang, okay na yan. Okay na po. Itong mga pinapakinggan, pinapanood po natin mga kaibigan, aral po itong mga to. Naging presidente lang naman siya kasi sumikat. Diba? Dahil sa pagmumura, alam mo ng mga tao ngayon, mahilig sa unique. Pag may unique, yun na yun. Ng teteng naman. So, sa kakakakinig nyo kay Duterte, wala na kayong alam kundi magmura. So, dapat ito, mas naniniwala ako sa mga to no? Former Associate Justice na munti ka na naging Chief Justice, hindi lang kay Duterte. Kaaway to ni Duterte, di ba? So, hindi naman siya kumbaga pervasive kay Duterte. Talagang etong mamang to, batas ang pinapairal. Batas po ang sinasabi. Batas po ang sinusunod. Batas po ang ina-announce. Lawful nga. Ika nga, di ba? Diba? Hindi na natin kailangang mag-ano sa iba. Nandito na. Diba? Makinig tayo sa mga sinasabi ng mga eksperto. Hindi yung sinabi ni Marley ka sinabi ni Ari Roque EDSA. Huwag nyo namang idamay ang EDSA. Lagi na lang kayong EDSA. No? Ba't di kayo pumunta sa doon sa kagagawang yung ginagawang pangalawang MOA doon, yung nire-recrap. Yung tinatambakan doon sa dagat. Ang luwag doon. Kahit pa kayo doon, tipon-tipon kayo doon, ano na tawag dito? Kahit punuin niyo yun, puta na, sandamukal kayo mga dabuho doon. Republic Act 9851 authorized ang relevant government authorities, the ILG, DOJ, to surrender former President Duterte. Sinunod nila yung batas So, Pero of course, they can raise other issues. But ito, case of first impression ito no? Ang panig nila Duterte will say kailangan pa rin kahit na may batas na ganyan, 9851, pwede surrender. Pero dapat may warrant of arrest issued by the Philippine court. Yun ang position nila, ano yung nakikita ko. But that could go either way, no? But that cannot bring back Duterte anymore. Dahil Cannot bring back Duterte anymore. Sakit nun. Anong dahilan? Bakit? may semblance of authority yung ginawa ng gobyerno Nakalagay doon sa Republic Act 9851. The relevant authorities is authorized to surrender. That's exactly what they did. So, bottom line, hindi na pwede may balik dito si former President Duterte. Yung kaso na yon sa ICC, tuloy na yon. He will be facing trial there. Hindi na mahinto yon. Dito, pwedeng i-clarify ng Supreme Court na
itong batas na ito, Republic Act 9851, Section 17, which says the Philippine government can surrender the accused or the suspect, kailangan pa rin ng warrant of arrest. Pero that is case of first impression. Hindi mo ma-blame ang government dahil klaro naman sa batas eh. Warrant of arrest coming from local courts. Yes. Pwedeng sabihin ng Supreme Court yan, but that will not bring back Duterte anymore. O kahit pa ho sabihin nating klaro na wala ngang counterpart warrant of arrest mula sa Yes, because wala na sa ating jurisdiction si Duterte, andun na eh. Hindi natin pwede utusan yung yung ICC eh. At saka merong doctrine. Huwag yun ang pabalikin. At maganda naman ang buhay niya doon. Ito mo, ala 5-star hotel yung kulungan niya. Diba? May nakita ka bang nakakulong na ganun? Eh, para kang nasa kondo lang eh. Mas maganda pa nga sa kondo. Nak ng tete. Ang pinoproblema nyo lang kasi hindi nyo makita yung idol nyo. Eh, pwede nyo naman tawagan. Pwede naman kayo sumama kay Sarah. Sa pagbisita-bisita niya doon. Oh. Bibisita si Sarah yan once a week. Diba? Ang dami confidential fund eh. Gago! Rule ang ICC na pag na-surrender ka na sa amin, we will not inquire whether the arrest or seizure by the surrendering state was lawful or not. Hindi na namin titingnan yan. Kasi basta na-surrender ka dito voluntarily, we acquire jurisdiction. Whether you were kidnapped or whatever, wala na sa amin yan. Hindi kami ang gumawa niyan. That is the ruling of the ICC. So kahit na mapatunayan na okay, kailangan ng warrant of arrest ng local court, that will not affect the jurisdiction of ICC to detain and prosecute former President Duterte. I'm sure na So, guys, masakit yung isang sinabi niya, no? Na we cannot bring back Duterte here. Diba? Siguro panigurado yan, mag-iiyakan na naman yung mga kapwa natin didilis dyan. Huwag nyo nang hanapin. Diba? Nandun na eh. Hayaan nyo na lang harapin niya yung kaso. Kasi yun naman ang sinabi niya noon. Diba? Akin yan, sabi niya. Kung ano man ang kakahinat na ng ginawa ko, akin yan. Diba? Akin yan. Pinanindigan naman po niya. Ha? Sumama siya na walang hindi nga eh. Hindi, wala ngang resisting arrest eh. Talagang sumama. Kasi alam niya na yun na talaga yung destiny niya. Anyway, magsilbing aral pa rin po ito mga kaibigan, mga kababayan. Ha? Na in every one decision, ha? There's a 5 consequence. Diba? Alam niyo yan? Yeah, alam mo, hindi tayo natutuwa, no? Hindi tayo nagagalak na siya ay inaresto. Pero may konting lang tayo, pitik sa puso lang kasi nga may matanda naman na siya, 'di ba? Pero hindi kasi question yun eh. Wala naman kasi sa batas yun eh, 'di ba? Yung 1987 o 1951 Constitution na yan or 1987. Wala naman kasi sa batas yun nung matanda ka na. Lalo na sa batas ng ICC, di ba? Alam nyo, yung pag-retipika ng statute na yan, yung pagka-member natin, marami yung pumirma dyan. Ha? Nandyan po yung mga senador natin na nag-ratifika niyan. Hindi ko alam po sino presidente noon eh. 2011, si Pinoy eh. Si Noynoy Aquino. Siya po yung presidente noon. Kaya, ang daming pumirma.
Solid yata sila 24 yung yung nag-member tayo ng Rome Statute. Tapos pinutol lang ng nag-iisang Duterte. 'Di ba? Anyway, ganyan talaga ang buhay. Nantok na ako. Dapat ka nang masanay. Nawala na si Duterte. Ha? Kung halimbawa man mabiktima ka dyan, banatan mo na lang din. Yan tayo Yung ba, mabiktima kayo, takbo agad kayo sa pulis, di ba? Kasi, ang tanging kakampi po natin sa mga ganyang bagay ang pulis. Huwag ho sa Facebook. Huwag ho sa YouTube. Mag-post kayo ng kinarnap po yung motor nyo. Tayo na. Hindi doon ang tamang venue. Yun lang. At magandang araw po sa ating lahat. Like, comment, and subscribe. Adios! Ano muna tayo ngayon? Yung baga low full energy muna tayo ngayon. Hindi muna tayo high full energy. Kasi alam nyo naman, gabi na dito sa ibang bansa. Yun lamang ho. Hanggang sa muli. Adios.